Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso? Ako po ang inyong kasama, ang inyong lingkod, na maghahatid sa inyo ng isang kwentong buhay na susubok sa ating pangunawa, sa pag-ibig at pagtitiwala. Magtimpla na po kayo, yun ang inyong paboritong kape, humanap ng isang tahimik na sulok, at samahan niyo akong buklatin ang unang pahina ng isang paglalakbay na puno ng pag-asa at mga lihim. Sabi nila, ang pinakamatibay na pundasyon ay itinayo sa kakatotohanan. Ngunit paano kung ang pundasyong inaakala mong matatag ay may nakatagong lamat pala? Paano kung ang pag-ibig na ipinaglaban mo ay may aninong nagbabalik mula sa nakaraan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya at Lino sa unang kabanata na pinamagatang Ang Lason ng Nakaraan, ang halimuyak ng sinangag, at kaping barako, ang unang gumising sa diwa ni Hiraya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ang una niyang natanaw ay ang sikat ng araw na sumisilip mula sa siwang ng kanilang bintana. Sa Baryo Amihan, isang sinag ng pag-asa na tila nangangako ng isang magandang araw. Ngumiti siya. Sa loob ng halos 3 taon nilang pagsasama ni Lino, ngayon niya lang naramdaman ang ganitong kapayapaan, isang kapanatagan na nag-uugat sa buhay na dahan-dahang nabubuo sa kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ang marahang paggalaw sa kanyang tabi. Ang mabigat ngunit maingat na bisig ni Lino ay yumakap sa kanya mula sa likuran. Isiniksik nito ang muka sa kanyang leeg at naamoy niya ang pamilyar na amoy ng kanyang asawa. Isang halimuyak na para sa kanya ay simbolo ng seguridad at tahanan. "Good morning, mahal," bulong ni Lino. Ang boses ay bahagyang paos pa dahil sa bagong gising. Ang isang kamay nito ay marahang humaplos sa kanyang bilugang tiyan. "At good morning din sa aming munting anghel. Nag-behave ka ba para kay Mommy habang tulog si Daddy?" Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. Hinawakan niya ang kamay ni Lino na nasa kanyang tiyan. "Napakabait ng anak mo. Siguro dahil alam niyang pagod ka galing sa trabaho kahapon." "Dapat lang," sagot ni Lino, at marahan itong hinalikan ng kanyang balikat. Para paglabas niya, bibilhan ko siya ng maraming laruan. Lino naman, masyado pang maaga para dyan. Saway niya. Kahit pa sa loob-loob niya'y natutuwa siya sa pananabik nito. Ang bawat araw na lumilipas ay isang pagpapatunay na ang lahat ng kanyang pangarap ay natutupad na. Isang mapagmahal na asawa, isang negosyong unti-unting umaasenso, at ngayon, isang anak na bubuo sa kanilang pamilya. Para sa kanya, perpekto na ang lahat. Wala na siyang mahihiling pa. Ang araw na yon ay espesyal. May dadaluhan silang isang maliit na pagtitipon ng mga supplier para sa kanilang negosyo, ang Salazar Weaving Mills. Ito ang unang pagkakataon na muli siyang lalabas at makikihalubilo sa mga tao mula nang lumaki ang kanyang tiyan. Gusto niyang maging maganda sa paningin ng kanyang asawa. Habang nasa harap siya ng salamin at inaayos ang kanyang bestidang pangbuntis, lumapit si Lino sa kanyang likuran. Ipinatong nito ang mga kamay sa kanyang balikat at pinagmasdan ang kanilang refleksyon. "Ang ganda-ganda naman ng asawa ko," sabi nito, ang mga matay nagniningning. "Kahit sinong makakita sa'yo, sasabihing ikaw ang pinakamapalad na babae sa mundo." "Hindi," pagtatama ni Hiraya, habang hinahaplos ang pisngi ni Lino sa refleksyon. "Sasabihin nilang ako ang nagkamit ng Hiraya, ang bunga ng aking mga pangarap. At ikaw yun, Lino. Kayo nang magiging anak natin." Ang nangiti na isinukli ni Lino ay sapat na para mapawi ang anumang munting pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang pagtitipon ay ginanap sa isang pavilion na napapaligiran ng hardin.
Maingay ang bulungan ng mga tao, ang tunog ng mga kubyertos, at ang halakhakan. Magkahawak kamay silang pumasok ni Lino at ilang mga kakilala sa industriya ang lumapit upang bumati. Ipinagmamalaki siya ni Lino sa lahat. Ang kamay nito ay hindi umaalis sa kanyang baywang, isang kilos na nagsasabing, "Akin siya." Nasa kalagitnaan sila ng pakikipag-usap sa isang matandang supplier ng sinulid nang biglang may isang anino na tumabon sa kanila. Isang anino na may dalang matamis, ngunit nakakakilabot na pabango. "Lino? Lino Salazar, ikaw nga ba yan?" Ang boses na yon, matinis, may kumpiyansa, at parang musika sa pandinig ng iba, ngunit isang babala kay Hiraya ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Napalingon sila, nakatayo sa kanilang harapan ang isang babaeng napakaganda. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa kulay ng kanyang labi. Ang kanyang buhok ay alon-alon na nakalugay, at ang mga alahas na suot niya ay kumikinang sa bawat galaw. Ngunit hindi ang kanyang itsura ang nakakuha ng pansin ni Hiraya, kundi ang paraan ng pagtingin nito kay Lino, isang tingin na puno ng kasaysayan, ng pananabik at ng pag-aari. Nakita ni Hiraya ang halos hindi mapansing pagbabago sa kilos ni Lino. Ang pagkakatayo nito ay biglang nanigas. Ang nangiti sa mga labi nito ay bahagyang naglaho, at may isang segundong pagkasorpresa o pagkatakot na gumuhit sa mga mata nito bago niya ito napalitan ng pilit na ngiti. "Malia," sabi ni Lino. Ang pangalan ay tila mabigat bigkasin. "Malia Imperial, anong ginagawa mo rito?" "Oh, the usual. Business." Sagot ng babae, ang mga matay hindi inaalis kay Lino. "Pero hindi ko inaasahan na dito kita makikita. It's been what, 4 years?" Tila hindi nito napapansin si Hiraya na nakatayo sa tabi ni Lino. "Oo, mga ganoon na nga." Tipid na sagot ni Lino, at marahang inilapit pa si Hiraya sa kanya na para bang isang paraan ng pagprotekta. Doon lang tila napansin ni Malia ang kanyang presensya. Ibinaling nito ang tingin sa kanya, mula ulo hanggang sa kanyang namimilog na tiyan. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Malia, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. "At sino naman itong magandang binibini?" tanong nito. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng panguuyam. Bago pa man makasagot si Lino, inilahad ni Hiraya ang kanyang kamay. "Hiraya Villanueva Salazar," pagpapakilala niya. Sinisiguradong malinaw ang pagkakabigkas sa apelyido ng kanyang asawa. Asawa niya. Tinanggap ni Malia ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mas mahigpit kaysa sa inaasahan at malamig. "Malia Imperial, so ikaw pala," sabi nito, habang tinititigan siya ng diretso sa mata. "Ikaw pala ang babaeng nakapagpabago kay Lino." May kung anong lamig na gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Ang mga salitang yon, bagamat simple, ay may dalang bigat at kahulugan na siya lang ang tila nakakaramdam. Binitawan ni Malia ang kanyang kamay. "It was nice to finally meet you, Hiraya," sabi ni Malia bago muling ibinaling ang buong atensyon kay Lino. "Lino, we should catch up. Marami tayong dapat pag-usapan." Hindi na hinintay ni Malia ang sagot ni Lino. Ngumiti lang ito ng makahulugan bago sila tinalikuran at lumakad palayo. Nag-iiwan ng isang landas ng mamahaling pabango at isang hindi matahimik na katahimikan sa pagitan ng mag-asawa. Ang pag-uwi nila ay binalot ng katahimikan. Ang dating masayang kulitan ay napalitan ng isang bigat na hindi kayang basagin ng anumang salita. Si Lino ay nakapokus sa pagmamaneho. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Si Hiraya naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit ang tanawin ay hindi niya nakikita. Ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ay ang itsura ni Malia, ang boses nito,
at ang paraan ng pagtingin nito sa kanyang asawa. Hindi na niya natiis. "Sino siya, Lino?" tanong niya. Sinisikap na maging kalmado ang boses. Nagulat si Lino na para bang hindi niya inaasahan na magsasalita si Hiraya. "Si Malia?" Dati siyang business partner. Matagal na yon. Business partner lang ba talaga? Usisa ni Hiraya, ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Dahil sa paraan ng pagtingin niya sa'yo, parang may higit pa roon. Bumuntong hininga si Lino. "Hiraya, mahal, nakaraan na yon. Wala yon. Ang importante ay kung anong meron tayo ngayon. Pero bakit parang gulat na gulat ka nang makita mo siya? Bakit hindi mo man lang siya nabanggit sa akin, kahit minsan?" Dahil hindi na siya mahalaga, mabilis na sagot ni Lino. Ang boses ay bahagyang tumaas. "Pwede ba, Hiraya? Huwag na nating pag-usapan. Ayokong masira ang araw natin." Ang sagot na yon, sa halip na magpakalma, ay lalo lang nagtanim ng duda sa puso ni Hiraya. Tumahimik na lang siya. Hinayaan niyang muling lamunin ng katahimikan ang loob ng sasakyan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay mas maingay. Puno ito ng mga tanong na walang sagot, ng mga takot na nagsisimula ng mamuo. Pagdating ng gabi, ang bigat ay naroon pa rin. Pilit silang umarte na normal ang lahat. Ngunit pareho nilang alam na may nagbago. Matapos maghapunan, naunang umakyat si Lino sa kanilang silid. Sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Si Hiraya naman ay naiwan sa sala. Sinusubukang manood ng telebisyon para libangin ang sarili. Ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng uhaw. Umakyat siya sa itaas para kumuha ng tubig sa kanilang munting dispenser sa pasilyo. Papalapit na siya sa kanilang kwarto nang mapansin niyang bahagyang bukas ang pinto ng kanilang balkonahe. May naririnig siyang boses, isang pamilyar na boses na bumubulong. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa gilid ng pader. Nakita niya si Lino, nakatalikod. Hawak ang telepono nito. "Hindi mo na dapat ginawa yon," mahinang sabi ni Lino sa kausap. "Nag-usap na tayo." "Oo, alam ko." Hindi niya alam. Pakiusap. Huwag mo nang guguluhin pa. Naramdaman ni Hiraya na may papalapit. Mabilis siyang umatras mula sa pader. Sakto namang lumingon si Lino at nakita siya. Ang gulat ay muling gumuhit sa mukha nito. Agad nitong ibinaba ang telepono. Sige na. Tatawag na lang ulit ako." Sabi nito sa kausap bago mabilis na pinatay ang tawag. Humarap ito sa kanya. Pilit na ngumingiti. "Mahal, gising ka pa pala. May kailangan ka?" Tinitigan siya ni Hiraya, ang mga matay naghahanap ng katotohanan. "Sinong kausap mo?" Wala. Si Mang Tonyo lang, yung sa bodega." Mabilis nitong sagot, umiiwas ng tingin. May problema lang daw sa inventory. "Trabaho lang, mahal. Trabaho lang." Ngunit ang tibok ng puso ni Hiraya ay nagsasabi ng iba. Ang paraan ng pagsasalita ni Lino, ang pag-iwas ng tingin, ang biglaang pagpatay sa tawag, lahat ay sumisigaw ng kasinungalingan. Ngumiti lang si Hiraya, isang matabang ng ngiti. "Ganoon ba? Sige, matulog ka na. Maghihilamos lang ako." Pumasok siya sa banyo at isinara ang pinto. Sumandal siya roon at napapikit. Ang perpektong mundong kanyang inaakala ay biglang nagkaroon ng lamat. Isang lamat na may pangalang Malia. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, natulog si Hiraya na may lason ng takot at pagdududa sa kanyang puso. Kinabukasan, ang katahimikan ang pinakamabigat na kalaban ni Lino. Ang masayang umaga na dati puno ng kanilang maliliit na kulitan ay napalitan ng isang espasyong hindi kayang punan ng anumang salita. Naghanda siya ng almusal, ngunit halos hindi ginalaw ni Hiraya ang pagkain nito.
Pilit itong ngumingiti, ngunit ang mga ngiting iyon ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mga matang kagabi lang ay puno ng pag-asa, ngunit ngayoy may bakas na ng pagdududa. Alam ni Lino na kasalanan niya. Bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang bigat ng kasinungalingang binitawan niya kagabi. "Papasok na ako," sabi niya. Sabay kuha ng kanyang briefcase. Lumapit siya para humalik sa noo nito. Isang ritual na ginagawa niya araw-araw. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang bahagyang pag-atras ni Hiraya. Isang kilos na halos hindi mapansin, ngunit para kay Lino, iyon ay kasing tulis ng isang punyal. Habang nagmamaneho siya papunta sa Salazar Weaving Mills, ang isip niya'y bumalik sa nakaraan. 4 na taon na ang nakalipas, ngunit ang alaala ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Naaalala pa niya ang amoy ng alikabok at lumang kahoy sa kanilang opisina. Ang mga makina ng habihan na dati walang tigil sa pag-ingay ay nanahimik. Ang kanyang ina, si Liwayway, ay umiiyak sa isang sulok. Hawak-hawak ang litrato ng kanyang yumaong ama. Nalulugi na sila. Isang malaking kaso ng pandaraya na isinampa ng kanilang katunggali ang nagpabagsak sa kanila. Ubos na ang kanilang ipon. Wala nang gustong magpautang. Iyon na ang katapusan ng lahat ng naghirapan ng kanilang pamilya. At sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, dumating siya. Si Malia Imperial. Bumaba ito mula sa isang mamahaling sasakyan. Suot ang kumpiyansa na tila hindi kayang sirain ng anumang problema sa mundo. Dati niya itong kaklase sa kolehiyo. Isang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita. Sa isang iglap, inako nito ang kanilang problema. Ginamit nito ang koneksyon ng pamilya nito, nagbayad ng pinakamagagaling na abogado, at naglabas ng sariling pera para muling paikutin ang kanilang negosyo. Si Malia ang kanilang anghel na tagapagligtas. Naaalala pa ni Lino ang sinabi ng kanyang ina noon, habang umiiyak ito sa pasasalamat. Habang buhay nating tatanawin na utang na loob ito kay Malia, anak. Hinding-hindi natin siya pwedeng kalimutan. Isang malakas na busina mula sa kasunod na sasakyan ang nagpabalik kay Lino sa kasalukuyan. Napailing na lang siya. Paano niya ipapaliwanag kay Hiraya ang isang utang na loob na kasing bigat ng mismong buhay ng kanilang pamilya? Pagdating niya sa Kongdet, naroon na si Hiraya. Madalas itong tumulong sa pag-aasikaso ng mga disenyo. Ngunit ngayon, abala ito sa pagsusuri ng mga tela at hindi man lang siya nilingon nang siya'y pumasok. Ang lamig ng pakikitungo nito ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ilang oras pa lang ang nakakalipas nang halos mapatalon siya sa gulat nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang ina, si Liwayway, na may malawak na ngiti, at kasunod nito, si Malia. "Lino anak, tingnan mo kung sino ang napadalaw sa atin." Masayang bati ni Liwayway. Napatayo si Lino. Hindi alam ang sasabihin. "Malia, anong ginagawa mo rito?" "Sinabi ko sa'yo, we need to catch up," sagot ni Malia. Ang ngiti hindi nawawala sa mga labi. Habang inililibot ang paningin sa opisina. "Namiss ko itong lugar. Dito nagsimula ang lahat, di ba?" "Buti naman at naalala mo pa kami, Hija," sabi ni Liwayway, habang inaakay si Malia papasok. "Nako, dapat lang na bumisita ka. Halika, ipagtitimpla kita ng paborito mong kape." Sa di kalayuan, nakita ni Lino si Hiraya na nakatayo malapit sa pinto. Hawak ang isang rolyo ng tela. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanila. Blanko ang ekspresyon. Nagtama ang kanilang paningin at sa isang segundo, nakita ni Lino ang sakit sa mga mata ng kanyang asawa bago ito muling nagkunwaring abala. Ang tanghalian ng araw na yon ang pinakagahiblang buhok na karanasang hinarap ni Lino. Ipinilit ni Liwayway na manatili si Malia para sa pananghalian. Habang nasa hapagkainan,
Walang tigil ang kanyang ina sa pagkukwento tungkol sa kabutihan ni Malia. Alam mo ba, Hiraya, panimula ni Liwayway, na para bang nagbabahagi ng isang napakahalagang aral. Kung hindi dahil dito kay Malia, matagal nang wala itong Salazar Weaving Mills. Itong kinakain natin, itong negosyong ito, lahat yan ay utang natin sa kanya. Tumangulang si Hiraya at uminom ng tubig. Naaalala ko pa nga noon, Lino, pagpapatuloy ni Malia na sinasakyan ng kwento. You were so desperate. Pero sinabi ko sa'yo, di ba? I will never let you fail. And I never did. Naramdaman ni Lino ang paghigpit ng hawak ni Hiraya sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Tila ba doon na lang ito kumukuha ng lakas? Siya naman ay parang isang bilanggo na pinapanood ang sariling hatol. Matapos ang nakakabinging tanghalian, nagpaalam si Malia na kailangan na niyang umalis. Ngunit bago iyon, may inabot itong folder kay Lino. I took the liberty of checking your suppliers, sabi nito sa isang business-like tone. Masyadong mataas ang kuha niyo sa sinulid. May kakilala ako sa Cebu. Mas mura, mas dekalidad. I can get you an exclusive contract. Isipin mo na lang, tungtulong ko ulit sa'yo. Isang alok na napakaganda para tanggihan. Isang alok na, alam ni Lino, ay isa na namang tanikala na itatali sa kanyang leeg. Tingnan mo, Lino. Tuwang-tuwang sabi ni Liwayway nang makaalis si Malia. Kahit kailan talaga, hindi nagbabago si Malia. Laging handang tumulong sa atin. Napakabuting bata. Hindi na nagsalita si Lino. Kinuha na lang niya ang folder at bumalik sa kanyang opisina. Ramdam ang titig ni Hiraya na nakasunod sa kanyang likuran. Kinagabihan, ang tensyon sa kanilang tahanan ay pwede nang hiwain ng kutsilyo. Habang naghahanda sila para matulog, hindi na natiis ni Hiraya. Tatanggapin mo ba ang alok niya? Mahinahong tanong nito, ngunit may diin. Napabuntong hininga si Lino. Hiraya, malaking tulong yun sa negosyo. Makakatipid tayo ng malaki. Sa anong kapalit, Lino? Sagot ni Hiraya. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Ang kapalit ba ay ang pagpasok niya ulit sa buhay natin? Ang hayaan siyang kontrolin ng negosyo? At pati na rin ikaw? Hindi naman sa ganoon. Pagtatanggol ni Lino, kahit alam niyang may katotohanan ang sinasabi ng asawa, tumutulong lang siya. Hindi yan tulong, Lino. Paraan yan para makapasok siya ulit. Giit ni Hiraya. Hindi mo ba nakikita? O nagbubulag-bulagan ka lang dahil sa utang na loob na yan? Doon na napuno si Lino. Ang bigat ng buong araw. Ang titig ni Hiraya. Ang pressure mula sa kanyang ina. Ang pagkakakulong sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ay sumabog. Hindi mo kasi naiintindihan. Sigaw niya. Isang bagay na halos hindi niya ginagawa. Wala ka noon, nung muntik na kaming mawalan ng lahat. Hindi mo alam kung gaano siya kahalaga sa pamilyang to. Natigilan si Hiraya. Ang galit sa kanyang muka ay biglang napalitan ng sakit. Isang malalim na sakit. Nakita ni Lino ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mata nito bago ito tumalikod. Walang salitang namutawi. Humiga si Hiraya sa kabilang dulo ng kama, nakatalikod sa kanya. Alam ni Lino na nasaktan niya ito ng sobra. Gusto niyang humingi ng tawad, pero parang may bumara sa kanyang lalamunan. Naiwan siyang nakatayo, puno ng pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang telepono, walang partikular na tinitingnan, nang bigla itong mag-vibrate. Isang text message mula kay Malia. Binuksan niya ito at ang mga salitang nabasa niya ay nagpadagdag pa sa bigat na kanyang nararamdaman. Mukhang tama nga si Tita Liwayway. Your wife doesn't seem to like me. Siguro mas mabuting umatras na lang ako para sa kapayapaan ng pamilya mo. Napapikit si Lino ng mariin. Isa na namang bitag. Isang laro na alam niyang kung hindi siya susunod sa gusto ni Malia, siya na naman ang lalabas na masama sa mata ng kanyang ina. Nilingon niya ang kanyang asawa
na tahimik na umiiyak sa kama. Ang bawat hikbi nito, kahit pilit na pinipigilan, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Sa isang banda, naroon ang babaeng pinangakuan niyang poprotektahan habang buhay, ang ina ng kanyang magiging anak. Sa kabilang banda, naroon ang isang nakaraan na patuloy siyang hinahabol, isang anino na may hawak na malaking pabor na kailanman ay hindi niya matatatakasan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lino na hindi lang siya nakatayo sa gitna ng dalawang babae. Nakatayo siya sa gitna ng dalawang uri ng obligasyon, ang obligasyon sa pag-ibig at ang obligasyon sa utang na loob. At sa gabing iyon, naramdaman niya na kahit anong piliin niya, may isang pusong tiyak na masasaktan. Ang sigaw ni Lino noong nakaraang gabi ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Hiraya hanggang sa kanyang paggising. Hindi ang lakas ng boses nito ang tumatak sa kanya, kundi ang bigat ng mga salitang binitawan nito. Mga salitang tila nagtayo ng isang pader sa pagitan nilang dalawa. Hindi mo kasi naiintindihan. Naiintindihan niya, intindihan niya. Araw-araw, pinipilit niyang intindihin. Ngunit ang hindi niya matanggap ay ang pakiramdam na sa bawat pag-unawang ibinibigay niya, isang piraso naman ng kanyang sarili ang nababawasan. Isang piraso ng kanyang karapatan bilang asawa ang nawawala. Ang umagang iyon ay mas malala pa kaysa sa nauna. Wala nang pilit na ngiti, wala nang pilit na usapan. Tanging ang tunog ng kanilang mga kubyertos sa pinggan ang maririnig. Pakiramdam ni Hiraya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang pamamahay, isang bisita sa sarili niyang buhay. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Lino na tahimik na kumakain, isang damdamin ang nanaig sa kanyang puso sa gitna ng sakit at pagkadismaya. Ang pagmamahal. Ayaw niyang sumuko. Ayaw niyang hayaan na ang isang anino mula sa nakaraan ang siyang sisira sa pamilyang matagal na niyang pinapangarap. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang subukang muli. Kinagabihan, habang nasa trabaho pa si Lino, nagpasya si Hiraya na gumawa ng unang hakbang. Ito ang gabi para ayusin ang lahat. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Lino, kare-kare na may kasamang bagoong na niluto sa paraang itinuro pa ng kanyang yumaong ina. Inayos niya ang kanilang maliit na hapagkainan, naglagay ng 2 kandila at pinili ang pinakamaganda nilang mga plato. Umaasa siyang ang init ng pagkain at ang ganda ng paligid ay makakatulong na matunaw ang namumuong yelo sa pagitan nila. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Lino, mabilis niyang sinindihan ang mga kandila. Sumalubong siya sa pinto na may ngiti sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Puno ng pag-asa. Nagulat si Lino sa kanyang nadatnan. Para saan to, mahal? Tanong nito. Ang pagod ay bakas sa kanyang mukha. Para sa atin. Mahinang sagot ni Hiraya. Hinawakan niya ang kamay nito at inakay papunta sa hapagkainan. Gusto ko lang na mag-usap tayo ng maayos. Kalimutan na natin ang nangyari kagabi. Nakita ni Hiraya ang paglambot ng ekspresyon sa mukha ni Lino. Umupo ito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, tinitigan siya nito sa paraang dati niyang kinasanayan. Puno ng pagmamahal at pagsuyo. Nagsimula silang kumain. Sa una ay alanganin, ngunit unti-unti, bumalik ang gaan. Nagtanong si Lino tungkol sa check-up niya sa doktor. Nagkwento si Hiraya tungkol sa naramdaman niyang pagsipa ng kanilang anak kaninang hapon. Sa mga sandaling iyon, naniwala si Hiraya na maaayos pa nila ang lahat. Nang malapit na silang matapos, huminga siya ng malalim. Handa nang buksan ang usapan tungkol kay Malia sa isang mahinahong paraan. Lino, tungkol nga pala. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang tumunog ang telepono ni Lino na nakapatong sa mesa. Nagliwanag ang screen
At kitang-kita ni Hiraya ang pangalan ng tumatawag, Malia Imperial. Nagkatinginan sila. Nakita ni Hiraya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lino. Hindi nito sinasagot ang tawag, ngunit patuloy lang ito sa pagtunog. Isang paulit-ulit na paalala ng presensyang hindi nila matakasan. Sa huli, bumuntong hininga si Lino at sinagot ito. "Hello, Malia." Panimula ni Lino. Nakinig ito saglit. "Ano? Urgent? Pero gabi na." Sige, titingnan ko." Ang mga mata nito ay umiiwas sa tingin ni Hiraya. "Okay, papunta na ako dyan." Ibinaba ni Lino ang telepono. Ang init at gaan na kanilang naramdaman kanina ay biglang naglaho na parang bula. "Mahal, pasensya na," sabi ni Lino habang mabilis na tumatayo. "May problema lang daw sa kontrata na ipapadala bukas. Kailangan kong puntahan saglit sa opisina niya." "Opisina niya? Ngayong gabi?" Hindi makapaniwalang tanong ni Hiraya. Ang pagkain sa kanyang bibig ay biglang nawalan ng lasa. "Sandali lang ako. Pangako," sabi ni Lino. Sabay kuha ng susi ng sasakyan. Hinalikan siya nito sa noo nang mabilis at nagmamadaling umalis na para bang tumatakas. Naiwan si Hiraya na nakaupo mag-isa sa harap ng hapagkainang pinaghandaan niya. Ang dalawang kandila ay patuloy sa pag-apoy, ngunit ang liwanag nito ay tila nangungutya sa kanya. Ang masarap na kare-kare ay unti-unting lumalamig, kasabay ng kanyang puso na minsan pang umasa. Pinatay niya ang apoy ng kandila. Sa dilim, doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang kalungkutan. Pumasok ang kanyang biyenan, si Liwayway, mula sa kusina. Marahil ay narinig ang pag-alis ni Lino. Nakita nito ang naiwang pagkain sa mesa. "Oh, hindi pa kayo tapos? Nasaan si Lino?" tanong nito. "Umalis po. Pinapunta ni Malia." Sagot ni Hiraya, walang emosyon. Umupo si Liwayway sa tapat niya. "Hija, alam mo, dapat masanay ka na. Ganyan talaga sa negosyo," mahinahong sabi nito. "At si Malia, malaki ang naitulong niyan sa amin. Ang utang na loob, hindi basta-basta nababayaran yan." "Pero mama, hindi po ba kayo nag-aalala? Paano po ako? Paano po kami ng magiging anak niya?" Hindi na napigilang itanong ni Hiraya. Ang boses ay basag na. Hinawakan ni Liwayway ang kanyang kamay. "Bilang asawa, kailangan mong maging mas maunawain. Imbes na magduda ka, dapat ay suportahan mo ang iyong asawa. Ginagawa lang naman ni Lino ang lahat ng ito para sa pamilya, para sa inyo ng magiging anak niya. Matuto kang magtiwala sa kanya." Ang mga salitang iyon na dapat sana'y magbibigay ng kapanatagan ay lalo lang nagpahiwalay sa kanya. Walang kakampi. Kahit ang ina ng kanyang asawa ay nasa panig ng ibang babae. Tumayo na lang si Hiraya. "Salamat po sa payo, Mama. Aakyat na po ako." Hating gabi na nang bumalik si Lino. Nadatnan siya nitong nakaupo sa dilim sa kanilang sala. "Mahal, gising ka pa?" Gulat na tanong nito. Hindi sumagot si Hiraya. Tinitigan lang niya ito. "Natagalan kami." Pagpapaliwanag ni Lino, puno ng pag-aalinlangan ng boses. "Marami kasing kailangang ayusin sa kontrata. Pero okay na. Napirmahan ko na." Ang mga salitang iyon, "napirmahan ko na," ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Iyon na ang kumpirmasyon. Ang hatol. "Pinirmahan mo," ulit niya. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag ng pagkatalo. "Sa kabila ng lahat, pinirmahan mo pa rin." "Ginawa ko to para sa kinabukasan natin, Hiraya." Depensa ni Lino, ang boses ay muling tumaas. "Para sa anak natin. Para hindi na natin maranasan ulit ang hirap." Hindi na nakipagtalo si Hiraya. Wala nang luhang gustong pumatak. Tanging isang nakakapagod na pakiramdam ng pagkabigo. Tumayo siya. "Kung ganoon," sabi niya sa isang malamig
at walang buhay na boses, sana tama ka. Tinalikuran niya ito at umakyat sa kanilang silid. Iniwan si Lino na nakatayo mag-isa sa sala. Hawak ang isang kontratang sumisimbolo sa kanyang tagumpay sa negosyo, ngunit sa pagkawasak ng tiwala ng kanyang asawa. Kinabukasan, para makaiwas sa bigat ng pakiramdam sa bahay, nagpasya si Hiraya na maglinis ng kanilang lumang bodega. Kailangan niyang ilipat ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Habang inaayos niya ang mga nakatambak na kahon, isang maliit at maalikabok na baul ang nakakuha ng kanyang pansin. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Puno ito ng mga lumang dokumento ng negosyo. Sinimulan niyang tingnan ang mga papel, mga lumang resibo, mga lumang kontrata, at sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang folder. Sa loob nito ay isang dokumento ng pautang mula 4 na taon na ang nakalipas. Isang malaking halaga. Nakita niya ang pirma ng ama ni Lino, ngunit ang mas nakagulat sa kanya ay ang pangalan ng nagpautang. Hindi ito bangko, hindi rin ito si Malia Imperial. Ang nakasulat ay Oro de Gracia Financing Corporation at sa ilalim ng pangalan may nakasulat sa maliit na letra, Fully Paid. Kumunot ang noo ni Hiraya. Hindi pamilyar ang pangalan, ngunit may kung anong kaba siyang naramdaman. Kung bayad na pala ang utang na ito, ano ang utang na loob na paulit-ulit na sinasabi ng kanyang biyenan kay Malia? Anong sikreto pa ba ang itinatago ng pamilyang ito sa kanya? Ang kontratang pinirmahan ni Lino ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ay isang formal na imbitasyon. Isang selyo na nagbigay ng karapatan kay Malia Imperial na pumasok sa kanilang buhay hindi na bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang isang anino sa kasalukuyan, isang aninong malamig, mapanlinlang, at unti-unting lumalamon sa lahat ng liwanag. Kinabukasan matapos ang pagpirma, dumating si Malia sa Salazar Weaving Mills na para bang pag-aari niya ang lugar. Nagdala ito ng sarili niyang mga gamit at walang pasabing inukupa ang bakanting lamesa sa loob mismo ng opisina ni Lino. Para mas madali nating mamonitor ang lahat, paliwanag nito na may matamis na ngiti. Isang ngiti na para kay Hiraya ay kasing tamis ng lason. Walang nagawa si Lino, kundi ang tumango. Walang nagawa si Hiraya, kundi ang magtiimbagang habang pinapanood ang babae na inaayos ang mga litrato sa lamesa nito. Mga litratong kasama ang mga makapangyarihang tao sa industriya. Isang tahimik na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Naging normal na tanawin ang presensya ni Malia sa Xiongdet. Araw-araw, naroon siya, maagang dumarating at laging huling umuuwi. Sa una, puro tungkol sa bagong supplier ang kanyang mga ginagawa. Ngunit hindi nagtagal, ang kanyang impluwensya ay nagsimulang gumapang sa bawat sulok ng kanilang negosyo. Nagbibigay siya ng utos sa mga trabahador. Pinapakialaman niya ang mga disenyo na si Hiraya mismo ang gumawa. At ang pinakamasakit sa lahat, ginagawa niya ang lahat ng ito sa paraang tila siya ang tunay na may-ari. At si Lia, kasama na rin si Lino, ay mga tauhan na lamang niya. Isang hapon, habang abala si Hiraya sa pag-sketch ng isang bagong disenyo, pumasok si Malia sa opisina, dala ang 2 tasa ng kape. Nagtimpla ako para sa atin, sabi ni Malia, sabay lapag ng 1 tasa sa harap ni Lino. Ngunit sa kanyang pagkilos, sinasadya niyang naibuhos ang bahagi ng mainit na kape sa puting polo ni Lino. "Oh my God! I'm so sorry, Lino!" Tili ni Malia. Ngunit ang pagkataranta sa kanyang boses ay halatang-halata ang pagkukunwari. Mabilis itong kumuha ng panyo mula sa kanyang Hermes bag at, bago pa man makakilos si Lino o si Hiraya, lumapit ito at personal na pinunasan ang dibdib ni Lino. Napatigil sa pagguhit si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nanigas habang pinapanood ang eksena sa kanyang harapan. Ang paraan ng pagpunas ni Malia ay hindi simple. Ito ay marahan, malandi at sobrang lapit.
Ang mga daliri nito ay bahagyang dumadampi sa balat ni Lino. Ang mga mata nito ay nakatitig sa mga mata ng kanyang asawa na ngayoy hindi malaman ang gagawin. Ang mga trabahador na napadaan sa labas ng salaming pinto ng opisina ay napahinto, nagbubulungan. Naramdaman ni Hiraya ang kanilang mga titig. Pakiramdam niya ay isa siyang manunood sa isang dula-dulaan kung saan siya ang talo ng kontrabida. Ang kapal ng mukha niya, ang kapal ng mukha ng babaeng ito na gawin ito sa harap niya mismo. "Okay na, Malia. Ako na," sabi ni Lino na halatang nailang. Sabay bahagyang umatras. Ngumiti lang si Malia. "Sorry talaga. Let me make it up to you. Ako na ang bahala sa laundry niyan." Isang pangungusap na para sa iba ay simple. Ngunit para kay Hiraya ay isang direktang pang-aagaw sa kanyang tungkulin bilang asawa. Hindi na niya kinaya. Tumayo si Hiraya. "Kukuha lang ako ng tubig," sabi niya sa pilit at mahinang boses, sabay labas ng opisina. Habang naglalakad siya papuntang pantry, narinig niya ang dalawang manghahabi na nag-uusap sa isang sulok. "Grabe si Ma'am Malia, no? Dikit ng dikit kay Sir Lino." Nako, baka naman may balik-tambalan na magaganap. Sila naman daw talaga ang bagay. Parehong magaling sa negosyo. Kawawa naman si Ma'am Hiraya. Buntis pa naman. Napatigil si Hiraya. Ang mga salitang yon ay parang mga bubog na sumugat sa kanyang pandinig. Nang mapansin ng dalawang babae ang kanyang presensya, bigla silang natigilan at nagkunwaring abala sa kanilang ginagawa. Hindi na sila tinignan ni Hiraya. Nagpatuloy siya sa paglalakad, taas noo, ngunit sa loob niya'y durog na ang kanyang puso. Ang kanyang pinagtatrabahuhan, ang negosyong itinuturing niyang sariling pamilya, ay naging isang lugar ng kanyang kahihiyan. Ang sitwasyon ay lalong lumala. Isang Biyernes, nagpatawag si Lino ng isang maliit na salo-salo para sa mga empleyado upang ipagdiwang ang pagpasok ng kanilang unang malaking order sa ilalim ng bagong kontrata. Ito dapat ay isang masayang okasyon. Nang oras na para magbigay ng maikling talumpati si Lino, tumayo ito sa harap. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumayo rin si Malia at lumapit sa kanyang tabi, na para bang natural lang iyon. Bago magsalita si Lino, panimula ni Malia, inagaw ang atensyon ng lahat. "Gusto ko lang sabihin na I'm very proud of what we've achieved. This is just the beginning of our success. Ang tagumpay na ito ay para sa ating lahat." Sabay taas ng kanyang kupita. Nagpalakpakan ang mga tao, sumisigaw ng "Mabuhay si Ma'am Malia." Si Lino ay naiwang nakatayo roon, ngumingiti ng pilit, habang si Hiraya naman ay nakaupo sa mesa, pinipiga ang hawak na table napkin sa ilalim. Pakiramdam niya ay sinampal siya sa harap ng lahat. Inagawan na siya ng papel sa negosyo, sa buhay ni Lino, at ngayon, pati sa pagkilala ng mga taong pinaglilingkuran nila. Hindi na niya kaya. Pagkatapos ng gabing iyon, alam niyang kailangan na niyang kausapin si Malia. Kinabukasan, hinintay niyang umalis si Lino para sa isang meeting sa labas. Pumasok siya sa opisina kung saan naroon si Malia, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Isinara ni Hiraya ang pinto. Napatingin si Malia. Tinaasan siya ng kilay. "Yes, Hiraya, may kailangan ka?" "Ano ba talaga ang gusto mo, Malia?" Diretsong tanong ni Hiraya. Ang boses niya'y nanginginig sa pinipigilang galit. Ngumisi si Malia'y isinandal ang likod sa kanyang swivel chair. "Anong ibig mong sabihin?" "Lahat ng ito," sabi ni Hiraya. Ikinumpas ang kamay sa paligid. "Ang pagdikit mo kay Lino, ang pakikialam mo sa lahat, ang pag-arte mo na parang ikaw ang asawa niya. Tigilan mo na." Tumawa si Malia, isang tawang malamig at mapangasar. "Hiraya, Hiraya, bakit ba ang kitid ng isip mo? I am helping Lino. Tinutulungan ko ang asawa mo na palaguin ang negosyong ito. Ang negosyong, kung hindi dahil sa akin, ay matagal nang naging abo."
May mas malalim na dahilan. Alam ko, giit ni Hiraya. Tumayo si Malia at dahan-dahang lumapit sa kanya na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Gusto mong malaman ang totoo? Bulong nito. Ang totoo, Hiraya, ay hindi mo kayang tulungan si Lino sa paraang kaya ko. You are just a wife. Samantalang ako, I am his past, his present, and if you're not careful, his future. Huminto ito sa mismong tapat niya. Kaya kung ako sa'yo imbes na maging palaban ka, you should be thanking me. Dahil sa akin, magkakaroon ng magandang kinabukasan ang anak mo. Pagkatapos sabihin iyon, ngumisi si Malia. Tinalikuran siya at bumalik sa lamesa nito na parang walang nangyari. Naiwan si Hiraya na nakatayo roon, nanginginig sa galit at kawalan ng kapangyarihan. Natalo na naman siya. Umuwi siyang gulong-gulo ang isip. Ang gusto lang niya ay ang humiga at umiyak. Ngunit pagpasok niya sa kanilang bahay, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng ginataang manok, ang paboritong lutuin ng kanyang biyenan. Ma, ang bango naman yan. Sabi niya habang papasok sa kusina, umaasang makahanap ng kahit kaunting kapanatagan. Ngunit ang kanyang pag-asa ay biglang naglaho nang makita niya ang eksena sa kusina. Ang kanyang biyenan, si Liwayway, ay masayang tumatawa. At ang kasama nito sa pagluluto, ang taong nakasuot pa ng kanyang apron, ay walang iba kundi si Malia. Hawak nito ang sandok at gumagalaw ito sa kusina na para bang kabisado na niya ang bawat sulok, ang tahanan niya, ang kanyang kusina, ang kanyang biyenan. Lahat ay inagaw na. Napansin ni Liwayway ang kanyang pagdating. Oh, Hiraya, andyan ka na pala. Tamang-tama. Tinuturuan ako ni Malia ng isang bagong recipe. Halika, tikman mo. Hindi gumalaw si Hiraya. Nakatayo lang siya sa may pintuan ng kusina. Isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Pinapanood ang anino na unti-unting nilalamon ang lahat ng pag-aari niya. Para kay Lino, ang bawat araw ay parang paglalakad sa isang lubid na unti-unting napuputol. Ang hangin sa Salazar Weaving Mills ay naging mabigat at nakakasakal. Ang presensya ni Malia ay hindi na lang isang anino. Ito ay isang bigat na dumadagan sa kanyang balikat. Isang paalala ng isang desisyong ginawa niya na ngayon ay pinagsisisihan niya ng lubos. Nakikita niya ang pagbabago kay Hiraya. Ang dating ningning sa mga mata nito ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Ang mga ngiti nito ay laging may kasamang kalungkutan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang distansya sa pagitan nila sa kama tuwing gabi ay tila mas lumalawak pa kaysa sa sukat ng kanilang kutsyon. Alam niyang nasasaktan niya ito, ngunit pakiramdam niya'y wala siyang magawa. Para siyang nalulunod sa kumunoy habang pilit siyang kumakawala, lalo lang siyang hinihila pababa. Isang hapon, habang nag-iisang nagkakape si Lino sa kanyang opisina, pumasok si Malia at isinara ang pinto. Mukhang malalim ang iniisip mo, sabi nito, umupo sa silya sa tapat niya na walang paalam. Pagod lang sa trabaho, tipid na sagot ni Lino. Hindi ito tinitingnan. Trabaho lang ba talaga, Lino? O baka naman, may iba kang inaalala? Tanong ni Malia. Ang boses ay tila isang seda na may tinatagong tinik. Naaalala ko lang, may isa pa tayong sikreto, di ba? Isang bagay na mas malaki pa kaysa sa pagliligtas ko sa negosyong ito. Napatingin si Lino kay Malia. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mabilis. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Ngumisi si Malia. Nakikita ang takot sa kanyang mga mata. Naaalala mo ba? Yung gabi sa kasino sa Parañaque? Yung gabing halos isanla mo na ang kaluluwa mo sa mga bumbay doon. Mahinang sabi nito na para bang nagkukwento lang ng isang lumang alaala. Ang laki ng utang mo noon. Buti na lang. Dumating ako. I helped you clean up that mess.
Isang gulo na hanggang ngayon. Ay tanging tayong dalawa lang ang nakakaalam. Naramdaman ni Lino ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Iyon ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Isang pagkakamaling pilit na niyang ibinabaon sa limot. Isang sikretong ipinangako niyang hinding-hindi malalaman ni Hiraya. Ngunit ngayon, ang sikretong yon ay hawak ni Malia, ginagamit na isang sandata laban sa kanya. Anong gusto mong palabasin, Malia? Tanong ni Lino, ang boses ay garalgal. Wala, sagot ni Malia. Tumayo at marahang tinapik ang kanyang balikat. Pinapaalala ko lang sa'yo kung gaano kalalim ang pinagsamahan natin, Lino, at kung gaano kalaki ang utang mo sa akin. Hindi lang sa pera, kundi sa tiwala. Pagkaalis ni Malia, naiwan si Lino na tulala. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na. Ang pagiging bilanggo niya ay mas malala pa pala kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang ang negosyo nila ang nakasalalay, kundi pati na rin ang kanyang pinakatatagong lihim. Ang takot na yon ay sumama sa kanya hanggang sa kanyang pagtulog. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa kasino. Ang mga ilaw na kumukutitap ay nakakasilaw. Ang ingay ng mga slot machine at sigawan ng mga tao ay nakakabingi. Nakaupo siya sa isang mesa ng poker, pawis na pawis. Ang mga barahang hawak niya ay walang kwenta. Sa tapat niya, ang dealer ay dahan-dahang nagtaas ng mukha. Si Malia. Ngumisi ito sa kanya habang kinukuha ang lahat ng taya sa mesa. Pera, susi ng sasakyan, titulo ng kanilang bahay. Wala na akong itataya, sabi niya sa panaginip. Ang boses ay puno ng desperasyon. Meron pa, sagot ng dealer na si Malia. Itinuro nito ang isang direksyon. Napalingon si Lino at nakita si Hiraya. Nakatayo sa di kalayuan, hawak ang tiyan nito. Siya, itaya mo siya. Hindi, sigaw ni Lino. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ng mga anino si Hiraya, palayo sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Nagising si Lino na humihingal, ang dibdib ay sumisikip, at ang buong katawan ay basang-basa ng pawis. Madilim pa ang silid. Naramdaman niya ang marahang paggalaw sa kanyang tabi. Lino, ayos ka lang? Binabangungot ka. Narinig niyang bulong ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Inabot ni Hiraya ang kanyang braso, 1 kilos ng pag-alo. Ngunit sa pagdampi ng kamay nito sa kanyang balat, napapitlag si Lino. Agad siyang umiwas at lumayo, na para bang napaso. Ang alaala ng panaginip, ang pagtataya niya kay Hiraya, ay sariwang-sariwa pa. Pakiramdam niya'y marumi siya. Hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo nito. Naramdaman niya ang paninigas ni Hiraya sa kanyang tabi. Dahan-dahan nitong binawi ang kamay. Walang salitang namutawi, ngunit ang katahimikan ay sumisigaw ng sakit at pagtataka. Ang simpleng pag-iwas na yon ay mas malala pa kaysa sa sigaw. Isa yung pader na kusa niyang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Samantala, sa kabilang banda ng kanilang kalbaryo, si Hiraya ay gumagawa ng sarili niyang hakbang. Habang nasa trabaho si Lino kinabukasan, at habang abala si Malia sa pagpapanggap bilang reyna ng Syongdet, nagkulong si Hiraya sa kanilang silid. Ang dokumentong nakita niya sa bodega ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Attorney Ben? Si Hiraya to. Panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Si Ben ay isang matalik na kaibigan ng kanyang pamilya. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. Hira, napatawag ka. Kamusta na ang baby? Masayang bati ng abogado sa kabilang linya. Okay naman kami, Ben. Salamat. Actually, may ipapakiusap sana akong pabor. Ano yun? Kahit ano. Huminga ng malalim si Hiraya. May nakita kasi akong pangalan ng isang kumpanya
Sa mga lumang papel dito, pwede mo bang tingnan kung anong record nila? Kung anong klaseng kumpanya sila? Sure. Anong pangalan? Oro de Gracia Financing Corporation. Sagot ni Hiraya. Sige Hira, I'll check and call you back. Sabi ni Ben. Ingat ka palagi ha. Maghapon na lumipas. Pilit na iwinaksi ni Hiraya ang usapan na yon sa kanyang isip. Ngunit habang papalubog ang araw, ang kanyang kaba ay papalaki ng papalaki. Nang maggagabi na, habang naghahanda siya ng hapunan, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Ben, "Hello Ben?" Sagot niya. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. "Hira," sabi ni Ben sa kabilang linya. Ang masayang tono nito kaninang umaga ay nawala. Napalitan ito ng isang seryoso at nag-aalalang boses. "Tiningnan ko na. Yung pinapatingin mo. Hira, saan mo nakuha ang pangalan ng kumpanyang yan?" Naramdaman ni Hiraya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa mga lumang dokumento lang ng pamilya ni Lino. Bakit Ben? Ano ba yon? Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Attorney Ben sa kabilang linya bago ito nagsalita muli. "Hira, makinig kang mabuti," sabi nito. "Ang bawat salita ay may bigat. Hindi ito ordinaryong financing company. Mga loan shark sila. Nagpapautang ng may tubo o na halos pumatay sa nangungutang. At may mga koneksyon sila sa mga sindikato." Nabitiwan ni Hiraya ang hawak na sandok. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso. Ang impormasyong nalaman ni Hiraya mula kay Attorney Ben ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Oro de Gracia Financing Corporation. Mga loan shark, mga sindikato. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, lumilikha ng isang larawan na mas madilim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Ang utang na loob na ipinapamukha sa kanila ni Malia ay hindi na lang isang simpleng pabor. Ito ay isang takip sa isang mas malaking sikreto. Hindi na niya magawang tingnan si Lino at ang ina nito sa parehong paraan. Sa bawat ngiti, sa bawat kilos, ang tanging nakikita niya ay mga taong nagtatago ng isang katotohanang maaaring sumira sa kanilang lahat. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na lang dala ng pagtataksil, kundi ng takot. Isang gabi, 3 araw, matapos ang tawag ni Attorney Ben, habang tahimik silang naghahapunan, tumunog ang telepono ni Liwayway. "Hello? Oh, Malia Hija." Masayang batit ng kanyang biyenan. "Napatawag ka. Ano? Isang family meeting? Ngayon na? Ganoon ba kaimportante? Sige, hihintayin ka namin." Ibinaba ni Liwayway ang telepono, ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng bahagyang pag-aalala. "Si Malia." Anunsyo nito. "Papunta na raw dito. May kailangan daw tayong pag-usapan. Pamilya lang daw. At mukhang importante." Napatingin si Hiraya kay Lino. Nakita niya ang paglunok nito, ang biglaang pagkawala ng kulay sa mukha nito. Alam ni Lino, kung ano man ito, alam niyang hindi ito maganda. Napatigil si Hiraya sa pagkain. Bigla siyang nawalan ng gana. Hindi nagtagal, dumating si Malia. Ang suot niya ay hindi na pang-opisina. Nakasuot ito ng isang itim na power suit. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Dala-dala niya ang isang leather briefcase na para bang isang abogadong maghahatid ng hatol. Pumasok siya sa kanilang sala na hindi man lang naghintay na paupuin. "Tita, Lino," bati niya. Ang boses ay seryoso. Ang tingin nito ay dumapo kay Hiraya saglit. Isang tinging malamig at mapagwagi. "Salamat sa pagpapaunlak ninyo." "Ano ba ito, Malia? Pinag-aalala mo kami," sabi ni Liwayway na upo sa sofa. Binuksan ni Malia ang kanyang briefcase at naglabas ng ilang mga dokumento at mga chart na mukhang profesional. Inilatag niya ang mga ito sa center table.
I'll get straight to the point, panimula ni Malia. The past few weeks, I've been analyzing the market. May malaking pagbabago sa presyo ng raw materials mula sa China. There's a looming trade war at ang Salazar Weaving Mills, dahil sa liit nito, ay isa sa mga pinaka-vulnerable sa ganitong market volatility. Ipinakita niya ang isang graph na puro pataas-babang linyang pula. Ayon sa projection ko, sa loob ng 6 na buwan, kung hindi tayo makakagawa ng paraan, malaki ang posibilidad na malugi ulit tayo. At sa pagkakataong ito, baka hindi ko na kayo kayang tulungan. Ang bawat salita ni Malia ay tila isang matulis na pako na ibinabaon sa puso ni Liwayway. Nakita ni Hiraya ang panlalaki ng mga mata ng kanyang biyenan, ang panginginig ng mga labi nito. Ang takot na muling mawala ang lahat ay malinaw na gumuhit sa mukha nito. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Liwayway. Para maprotektahan ang negosyo, pagpapatuloy ni Malia, kailangan natin ng mas malaking capital at mas matibay na security para sa mga investor. At dahil ako ang pangunahing investor ninyo, I need a bigger assurance. May kinuha siyang isang makapal na dokumento mula sa briefcase. Inilapag niya ito sa harap ni Lino. Ang pamagat na nakasulat sa malalaking letra ay malinaw na nabasa ni Hiraya. Deed of Assignment and Transfer of Rights. Para ma-secure ang kinabukasan ng kumpanya, sabi ni Malia sa isang kalmadong boses. Kailangan kong maging opisyal na partner. This contract will transfer 50% of the company's shares under my name. Sa paraang ito, magiging legal ang pagpasok ng pera ko at mapoprotektahan natin ang Salazar Mills mula sa anumang panganib. Natigilan ang lahat. Ito na yon, ang tunay na plano, ang tunay na kontrata. Hindi ito tulong, ito ay isang pananakop. Si Liwayway, na kanina'y takot na takot, ay biglang nabuhayan ng loob. Para sa kanya, ito ang solusyon. Lino, anak, pumirma ka. Sabi nito, ang boses ay puno ng desperasyon. Gagawin niya tayong partner. Ito na ang sagot sa mga dasal natin. Ma, teka lang. Sinubukang magsalita ni Lino. Anong teka lang? Sigaw ni Liwayway, nangingilid na ang luha. Hinawakan nito ang kamay ng anak. Lino, pamanang tatay mo to. Hindi natin pwedeng hayaang mawala na naman ito sa atin. Utang na loob, anak, para sa alaala ng papa mo. Pumirma ka na. Ang mga salitang yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Lino. Tumingin ito sa kontrata. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Tumingin ito sa kanyang ina na nagmamakaawa. At sa huli, tumingin ito kay Hiraya. Ang mga mata ni Lino ay puno ng pagsuko, puno ng paghingi ng tawad, puno ng isang pakiusap na sana maintindihan siya ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong yon, wala nang natirang pag-unawa sa puso ni Hiraya. Ang natitira na lang ay ang katotohanang ibinubulong sa kanya ng kanyang isipan. Loan shark. Sindikato. Ito na ang simula ng kanilang katapusan. Nakita niya ang panulat na dahan-dahang inaabot ni Malia kay Lino. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manood lang. Bigla siyang tumayo. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang kakaibang katatagan. Ang katatagan ng isang taong wala nang maaaring iwaksi pa. Tinitigan niya ng diretso si Lino, ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng buong buo. Lino, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag na narinig sa buong silid. Kung pipirmahan mo yang papel na yan. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang lakas. Balingawa. Huwag mo na akong ituring na asawa mo. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ultimatum ay binitiwan na. Ang linya ay iginuhit na.
Ngunit kasabay ng pagbitaw niya sa mga salitang iyon, isang matinding kirot ang biglang sumaksak sa kanyang puson. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman dati. Matalas, biglaan, at nakakapanghina. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang paningin ay biglang nanlabo. Ah, ungol niya. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Nakita niya ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Lino. Mula sa pagkabigla, naging purong takot. Inabot nito ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man siya nito masalo, ang buong mundo ni Hiraya ay nagsimulang magdilim. Ang pagbagsak ni Hiraya ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Lino mula sa kanyang pagkakatulala. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kontrata, ang negosyo, ang utang na loob. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang kanyang asawa. Walang malay sa sahig. Ang mukha ay putlang-putla. Hiraya! Sigaw niya, ang boses ay basag sa purong takot. Naging mabilis ang lahat. Ang sigaw ng kanyang ina. Ang pagtawag sa ambulansya. Maging si Malia ay natigilan. Ang pagkapanalo sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla. Ngunit wala nang pakialam si Lino sa kanya. Binuhat niya si Hiraya na ngayon ay magaang na parang isang babasaging manika. Mahal, lumaban ka. Pakiusap, lumaban ka. Bulong niya ng paulit-ulit habang tumatakbo sila palabas. Ang bawat segundo ay tila isang walang hanggang paghihintay. Sa ospital, ang bawat tunog ay parang isang torture sa pandinig ni Lino. Ang pag-ikot ng gulong ng stretcher, ang mahinahon ngunit apurahang boses ng mga nurse, ang pagsara ng pinto ng emergency room. Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo, kasama ang kanyang inang humahagulgol. Ang amoy ng antiseptic ay parang amoy ng kamatayan. Dito niya unang naramdaman ang tunay na kahulugan ng takot. Ang takot na mawala ang lahat ng tunay na mahalaga. Lumipas ang tila 100 taon bago lumabas ang isang doktor. Ang seryosong mukha nito ay hindi nagbigay ng anumang kaginhawaan. Sino po ang asawa ng pasyente? Tanong ng doktor. Ako po. Mabilis na sagot ni Lino. Lumapit. Mr. Salazar. Panimula ng doktor sa isang profesional ngunit walang emosyong tono. Stable na po ang misis ninyo sa ngayon at ang heartbeat ng sanggol. Ngunit kailangan niyang manatili dito para sa masusing obserbasyon. Ang nangyari sa kanya ay sintomas ng matinding stress na nag-trigger ng uterine contractions. Nasa bingit po siya ng premature labor. Napahawak si Lino sa pader para suportahan ang sarili. Matinding stress. Ang mga salitang yun ay parang isang hatol na direktang ipinukol sa kanya. Tinitigan siya ng doktor. Ano man ang pinagdadaanan ninyo sa pamilya, kailangan niyo munang itigil ang kalusugan ng mag-ina ninyo. Ang nakasalalay dito, iiwasan natin dapat ang anumang bagay na maaaring magdulot sa kanya ng emosyonal na pagkabalisa. Pagkaalis ng doktor, naiwan si Lino na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng ito, kasalanan niya. Nang payagan na siyang pumasok sa silid, nadatnan niya si Hiraya na nakahiga, nakakabit ang suwero sa kamay. Gising na ito, ngunit ang mga matay nakatuon sa bintana, sa madilim na kalangitan sa labas. Ang ganda ng kanyang mukha ay nabahira ng pagod at sakit. Dahan-dahan siyang lumapit. Mahal, hindi lumingon si Hiraya. Hindi ito nagsalita. Patuloy lang ito sa pagtingin sa labas na para bang wala siyang kasama sa silid. Umupo si Lino sa silya sa tabi ng kama. Inabot niya ang kamay nito. Ngunit sa pagdampi pa lang ng kanyang mga daliri, naramdaman niya ang bahagyang pag-igtad ni Hiraya. Hindi nito binawi ang kamay, ngunit hindi rin ito gumanti ng hawak. Ang kamay nito ay nanatiling malamig at walang buhay sa ilalim ng kanyang palad. Mas gugustuhin pa niyang sigawan siya nito, sumbatan, saktan. Ngunit ang katahimikan ni Hiraya ay mas malala. Ito ay isang pader na hindi niya kayang sirain, isang hatol na mas mabigat kaysa sa anumang salita. Dito niya naintindihan na hindi lang ang tiwala nito,
ang nawala, kundi pati na rin ang pagnanais nitong kumonekta pa sa kanya. Kinaumagahan, lumabas siya ng ospital na may isang desisyon na dapat ay matagal na niyang ginawa. Tinext niya si Malia na makipagkita sa isang coffee shop malapit sa ospital. Pagdating niya, naroon na si Malia, kalmadong humihigop ng kanyang latte na para bang walang nangyari. "Kamusta na si Hiraya?" tanong nito. Ang tono ay walang bahid ng tunay na pag-aalala. "Itigil na natin to, Malia," sabi ni Lino. Ang boses ay desperado. "Kalimutan mo na ang kontrata. Kalimutan mo na ang lahat. Pakiusap, hayaan mo na kami." Tumawa si Malia, isang tawang mahina, ngunit puno ng pangungutya. "Ganoon lang ba kadali yun, Lino? Pagkatapos ng lahat, akala mo ba ang pagtulong ko sa'yo ay isang laro na pwede mo lang itigil kapag ayaw mo na? Hindi ito laro, Malia. Muntik nang mapahamak ang mag-ina ko dahil dito," giit ni Lino. "Kasalanan mo yan, Lino. Hindi ko." Malamig na sagot ni Malia. "Ikaw ang pumayag. Ikaw ang pumirma. Ikaw ang nagtago ng mga sikreto sa asawa mo." Ibinalik nito ang tasa sa platito. "At huwag mong kakalimutan, may isa ka pang sikreto na ako lang ang nakakaalam." Ang banta ay malinaw. Ang nakaraan niya sa pagsusugal. Ang kahihiyang sisira, hindi lang sa kanya, kundi sa buong pangalan ng kanilang pamilya. "Ano ba talaga ang gusto mo?" tanong ni Lino. Ang boses ay halos magmakaawa na. "Pera? Ibibigay ko. Sabihin mo lang kung magkano." Ngumiti si Malia. "Ang utang mo sa akin, Lino, ay hindi nababayaran ng pera. Utang mo sa akin ang katahimikan mo. Utang mo sa akin ang pagsunod mo. Mananatili ang kontrata. At gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Dahil kung hindi, humilig ito pasulong. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat, lalo na ng iyong mabait na asawa, na ang lalaking pinakasalan niya ay hindi lang sinungaling, kundi isa ring talunang sugarol." Bumalik si Lino sa ospital na talunan. Wala siyang nagawa. Si Malia ang may hawak ng lahat ng baraha. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Hiraya dahil sa gamot, umupo si Lino sa tabi nito. Kailangan niyang sabihin ang kahit kapiraso ng katotohanan. Kailangan niyang subukang buuin ulit ang kahit maliit na tulay sa pagitan nila. Hinintay niyang magising ito. Nang imulat nito ang mga mata at makita siya, walang emosyon itong ipinakita. "Hiraya," panimula niya. Ang boses ay nanginginig. "May kailangan kang malaman." Hindi sumagot si Hiraya, ngunit nakinig ito. Ang utang namin kay Malia, mas malalim kaysa sa inaakala mo." Pag-amin niya, "Noong mga panahong lugmok na kami, hindi lang pala sa katunggali namin kami may problema. May nautangan ng papa na hindi maganda. Mga loan shark." Ikinuwento niya ang tungkol sa Oro de Gracia Financing Corporation. Ikinuwento niya kung paano sila tinakot at ginipit. At ikinuwento niya kung paano dumating si Malia at inayos ang lahat. Binayaran ng mga ito para patahimikin. Ngunit sa kanyang kwento, pinalabas niyang ito ay pagkakamali lamang ng kanyang ama. Wala siyang binanggit tungkol sa sarili niyang pagkakasangkot, sa sarili niyang mga kasalanan. Isa itong bahagyang katotohanan, isang desperadong pagtatangka na makuha ang simpatya nito nang hindi isisiwalat ang sariling dumi. Pagkatapos niyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namayani. Umasa siyang makikita ang kahit kaunting pag-unawa sa mga mata nito. Ngunit dahan-dahang lumingon si Hiraya mula sa pagkakatitig sa kawalan. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit matalas na parang isang bubog. At sa isang boses na malamig at malinaw, sinabi nito ang mga salitang tuluyang gumuho sa mundo ni Lino. "May kulang pa sa sinasabi mo. Hindi pa yan ang lahat." Ang mga salita ni Hiraya.
May kulang pa sa sinasabi mo. Hindi pa yan ang lahat. Ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang hatol na mas mabigat pa sa pader ng ospital na nakapaligid sa kanila. Tinitigan siya ni Lino, walang maapuhap na salita, para itanggi ang isang katotohanang hindi niya alam kung paano nalaman ng kanyang asawa. Ang kanyang kalahating katotohanan ay naging isang buong kasinungalingan. Sa gitna ng kanilang mabigat na katahimikan, isang nurse ang kumatok at pumasok sa silid. May dala itong isang malaki at simpleng brown envelope. "Good evening po. May delivery po para kay Mrs. Hiraya Salazar," sabi ng nurse na may ngiti. Nagkatinginan sina Lino at Hiraya. Parehong nagtataka. Sino ang magpapadala ng anuman sa kanya sa ospital? "Salamat," mahinang sabi ni Hiraya. Kinuha ng nurse ang kanyang vital signs bago iniwan ang envelope sa ibabaw ng kanyang side table at lumabas. Nakatitig si Hiraya sa sobre. Walang pangalan ng nagpadala, walang return address. Tanging ang kanyang pangalan lang ang nakasulat sa malinis na pagkakamakinilya. May kung anong kaba siyang naramdaman, isang malamig na hinala na kung anuman ang nasa loob nito, ito ang kukumpleto sa palaisipang gumugulo sa kanya. "Sinong magpapadala niyan?" tanong ni Lino. Lumalapit. Dahan-dahan, umupo si Hiraya sa kama. Ang bawat galaw niya'y mabigat. Inabot niya ang sobre. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig ay binuksan ng metal na pansara nito. Ang unang nahulog sa kanyang kandungan ay hindi isang sulat, kundi isang litrato. Makintab, malinaw, at hindi maikakaila. Nasa litrato si Lino. Mas bata pa, mas payat. Nakaupo ito sa isang mesa na napapaligiran ng mga baraha at chips. Ang ilaw sa paligid ay madilim, ngunit malinaw ang mga neon signs sa likuran. Isang kilalang kasino sa Parañaque. Ang ekspresyon sa mukha ni Lino sa litrato ay isang halo ng matinding pag-aalala at desperasyon. Napatigil sa paghinga si Hiraya. "Hiraya." Nagsimulang magsalita si Lino. Ang boses ay puno ng gulat at takot. Ngunit hindi siya pinansin ni Hiraya. Kinuha niya ang isa pang litrato mula sa sobre. Si Lino ulit, nakatayo sa isang madilim na eskinita, kausap ang isang lalaking mukhang Bombay, may inaabot na pera. Ang lalaki sa litrato ay kamukhang-kamukha ng mga taong minsan na niyang nakita sa balita. Mga loan shark. Sunod-sunod niyang inilabas ang mga litrato. Si Lino na nakasabunot sa sariling buhok sa harap ng isang slot machine. Si Lino na may pasa sa gilid ng labi, tila kagagaling lang sa gulo. At ang huli at pinakamasakit sa lahat, isang litrato ni Lino na nakatayo sa tabi ni Malia sa labas ng kasino. Si Malia na nakatingin sa kanya na may halong awa at pagkamakapangyarihan. Iyon na, ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang Oro de Gracia financing, ang utang, ang pagsusugal, ang biglaang pagdating ni Malia bilang tagapagligtas. Hindi lang pala ang negosyo ang iniligtas ni Malia. Iniligtas din nito si Lino mula sa sarili niyang demonyo. Ang sikretong ito, ang madilim na lihim na ito, ang tunay na tanikala na nagtatali sa kanyang asawa kay Malia. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi na masukat. Hindi ito galit. Hindi ito selos. Ito ay ang ganap na pagkasira. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang mga pangarap, ay isang estranghero na nababalot ng mga kasinungalingang hindi niya kailanman inakala. "Hiraya, pakinggan mo ako. Maipapaliwanag ko." Nanginginig na sabi ni Lino. Sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay nito, isang matinding sakit ang biglang pumunit sa kanyang katawan. Mas matindi kaysa sa naramdaman niya sa bahay. Isang kirot na nagmula sa kaibuturan ng kanyang sinapupunan at kumalat sa kanyang buong pagkatao. Napasigaw siya, isang sigaw na puno ng pisikal at emosyonal na sakit. "Ah!"
Nabitiwan niya ang mga litrato na nagsikalat sa puting kumot na parang mga piraso ng kanilang nawasak na buhay. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan. Ang sakit ay paulit-ulit, na parang isang kutsilyong walang tigil sa pagsaksak. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang paningin niya ay nagsimulang manlabo. Ang mga ilaw sa silid ay naging mga naglalakihang bituin bago unti-unting nagdilim. Nakita niya ang takot sa mukha ni Lino, isang takot na hindi na para sa sarili nito, kundi para sa kanya. Ang huli niyang narinig ay ang desperadong sigaw nito bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. "Doktor! Nurse! Tulong! Tulungan niyo ang asawa ko!" Ang sumunod na mga sandali ay isang malaking kaguluhan. Dumating ang mga nurse at doktor tumatakbo. Ang tunog ng mga aparatos na inihahanda. Ang mga utos na sinisigaw. Ang pagmamadaling pagtulak sa kanyang kama. Palabas ng silid. Naiwan si Lino na parang isang estatwang nabasag. Pinulot niya ang isang litrato mula sa sahig. Ang litrato nilang dalawa ni Malia. Tinitigan niya ito at sa sandaling iyon, kinamuhian niya ang lalaki sa larawan. Kinamuhian niya ang sarili niya. Dumating ang kanyang ina, si Liwayway, na naabisuhan ng nurse. Nadatnan nito si Lino na nakaupo sa sahig. Tulala. "Anak, anong nangyari?" tanong nito. Puno ng pag-aalala. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lino. Itinuro lang niya ang mga litratong nakakalat sa kama. Lumapit si Liwayway at isa-isang pinulot ang mga ito. Ang kanyang pagkalito ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng purong sindak. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor mula sa emergency room. Ang muka ay mas seryoso pa kaysa sa dati. Tumakbo si Lino papalapit. "Dok, kamusta na po sila?" Huminga ng malalim ang doktor. "Mr. Salazar, ang stress ay naging sobra para sa katawan ng misis ninyo. Ang kanyang blood pressure ay tumaas ng sobra at nagdulot ito ng severe placental abruption. We are doing everything we can to stop the massive bleeding and the premature labor." Ang bawat salita ng doktor ay parang isang suntok sa dibdib ni Lino. Nagpatuloy ang doktor, ang boses ay mabigat. Pero kritikal ang kalagayan niya. At ang sanggol. "Maging matatag po kayo, Mr. Salazar, kung darating po sa punto na isa lang ang maaari naming iligtas." Hindi na naituloy ng doktor ang sasabihin. Hindi na rin kailangan. Sa sandaling iyon, gumuho ang buong mundo ni Lino. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital at doon, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Isang iyak na puno ng pagsisisi, ng takot at ng tuluyang kawalan ng pag-asa. Nakatayo sa likod niya si Liwayway, hawak pa rin ang mga litrato. Nakatingin ito sa saradong pinto ng emergency room kung saan nakikipaglaban para sa buhay ang kanyang manugang at apo. Ang mukha niya ay putlang-putla, hindi lang sa pagkabigla, kundi sa isang dahan-dahang pagkamulat sa isang katotohanang matagal na niyang iwinawaksi. Isang katotohanang siya ay naging kasangkapan sa pagwasak ng sarili niyang pamilya. Ang pasilyo ng ospital ay naging isang purgatoryo para kay Liwayway. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal. Ang bawat minuto ay parang isang walaang katapusang paghihintay sa isang hatol. Sa kanyang tabi, ang anak niyang si Lino ay nakayukyok. Ang mukha'y nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang balikat ay nanginginig sa bawat pigil na hikbi. Ngunit kahit sa gitna ng trahedya, isang bahagi ng isip ni Liwayway ay hindi mapigilang manisi. Kung nakinig lang sana si Hiraya, sabi ng isang tinig sa kanyang isipan. Kung hindi lang sana niya pinairal ang tigas ng kanyang ulo at selos, hindi sana aabot sa ganito. Ang pag-iisip na yon ay isang kalasag, isang desperadong pananggalang laban sa isang katotohanang dahan-dahan
nang gumigiba sa kanyang puso. Ang katotohanang maaaring may bahagi siya sa nangyaring ito. Hindi na niya natiis ang pananahimik. Lumapit siya sa kanyang anak. "Lino," sabi niya, ang boses ay mahina. "Magpakatatag ka. Ang lahat ng ito, itong gulo na ito, na dinala ni Hiraya." Biglang itinaas ni Lino ang kanyang mukha. Ang mga mata nito ay namumula, puno ng sakit, galit at isang bagay na hindi pa nakikita ni Liwayway dati, pagkasuklam sa sarili. "Si Hiraya!" Sigaw ni Lino. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. "Wala siyang kasalanan dito, ma. Wala." Nagulat si Liwayway sa biglaang pagsabog ng anak. "Lino, ano ba?" Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito." Dagdag pa ni Lino, tumayo at sinuntok ang pader. "Hindi lang dahil sa utang ng negosyo. Hindi lang yon ang sikreto namin ni Malia." Tinitigan niya ang kanyang ina. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At doon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, isinuka ni Lino ang pinakamadilim na sikreto ng kanyang buhay. "Sa sugal, ma. Sa bisyo ko. Nalubog ako sa utang sa kasino. Mga loan shark ang naghahabol sa akin. Muntik na akong mamatay. At si Malia ang nagbayad sa kanila para patahimikin sila. Iyon ang tunay na utang na loob. Iyon ang kadenang nakatali sa leeg ko." Natigilan si Liwayway. Ang bawat salita ni Lino ay parang isang malakas na sampal. Sugal, bisyo, ang kanyang perpektong anak, ang kanyang Lino. Parang gumuho ang mundong kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, isang lalaking naka-Amerikana ang dahan-dahang lumapit sa kanila. "Mrs. Salazar?" Napatingin si Liwayway. "Sa sino ka?" "Ako po si Attorney Ben Almeda. Kaibigan po ako ni Hiraya." Ang boses ng abogado ay kalmado, ngunit may bakas ng kalungkutan. May dala itong isang malaking folder. "May habilin po sa akin si Hiraya. Sinabi niya sa akin na kung may anumang mangyaring masama sa kanya, ibigay ko raw po ito sa inyo." Nanginginig na inabot ni Liwayway ang folder. Ano na naman ito? Anong sikreto na naman ang mabubunyag? Nag-aalangan siyang buksan ito. "Basahin niyo po, tita," sabi ni Lino. Ang boses ay basag na. Dahan-dahan, pinuksan ni Liwayway ang folder. Ang laman nito ay hindi mga litrato. Ito ay mga opisyal na dokumento. Isang deed of absolute sale. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa luha, ngunit pilit niyang binasa ang mga nakasulat. Ang pangalan ng nagbenta, Hiraya Jimenez Villanueva. Ang ibinenta, isang parsela ng lupain sa Nasugbu, Batangas, na may sukat na 2 ektarya. Ang kaisa-isang ari-arian na pamana sa kanya ng kanyang mga yumaong magulang. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuklat ang susunod na pahina. Isang kopya ng tseke ng manager. Ang halaga ay sapat na para mabayaran ang isang malaking utang at ang petsa ng pagbenta. Biglang nanariwa sa isipan ni Liwayway ang isang araw. Halos 2 taon na ang nakalipas. Ang araw na umuwi si Lino na may malaking ngiti. Sinasabing tapos na ang lahat ng problema niya sa utang. Isang mabuting kaibigan daw ang tumulong sa kanya. Ang akala niya noon, si Malia ang tinutukoy nito. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa pagsabog ni Lino kanina. Ang mabuting kaibigan, ang tunay na tagapagligtas, hindi si Malia, kundi si Hiraya, ang manugang na minaliit niya, ang babaeng tinawag niyang selosa at makitid ang isip. Ibinenta nito ang kaisa-isang alaala ng kanyang mga magulang, isinakripisyo ang sarili nitong kinabukasan para lang iligtas ang lalaking mahal niya, ang kanyang anak, mula sa isang kasalanang ni hindi niya alam. At ginawa niya ang lahat ng yon ng tahimik. Walang panunumbat, walang pagmamalaki, isang purong sakripisyo.
Nabitiwan ni Liwayway ang mga dokumento. Ang mga papel ay nagsikalat sa sahig. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na mapigilan. Humagulgol siya, isang iyak na nagmumula hindi lang sa takot, kundi sa isang matinding, nakakawasak na pagsisisi. Ang taong itinuring niyang kaaway ay ang siyang tunay na anghel na nagbabantay sa kanilang pamilya. Tumahan siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang panlalambot ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Dito ka lang, sabi ni Liwayway. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Bantayan mo ang asawa mo. Bantayan mo ang anak mo. Huwag na huwag mo silang iiwan. Tumayo siya. Pinulot ang bawat piraso ng dokumento mula sa sahig at maingat na inilagay pabalik sa folder. Ma, saan ka pupunta? Tanong ni Lino. Tinitigan siya ni Liwayway at sa unang pagkakataon, nakita ni Lino sa mga mata ng kanyang ina ang tapang na matagal na nitong itinago. Ako na ang bahala dito, sabi ni Liwayway. Ako ang magsisimula ng gulong ito. Ako rin ang tatapos. Habang naglalakad siya papalayo, papalabas ng ospital, biglang nag-vibrate ang telepono ni Lino na naiwan sa upuan. Kinuha ito ni Liwayway. Ang pangalan ni Malia ay nagniningning sa screen. Sinagot niya ang tawag. Lino? Sabi ng boses sa kabilang linya. Matamis at puno ng pag-aari. Nakadesisyon ka na ba? Ang Salazar Mills o ang munti mong pamilya? Huminga ng malalim si Liwayway. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay malamig at hindi pamilyar kahit sa sarili niyang pandinig. Malia, si Liwayway ito. Isang sandaling katahimikan. Pumunta ka sa bahay, utos ni Liwayway. Ngayon din, kailangan nating mag-usap. Iniwan ni Lino ang kanyang ina sa isang taxi pabalik sa kanilang bahay. Siya naman ay naiwan sa ospital, isang bantay na walang karapatang pumasok sa silid ng kanyang reyna. Ang bawat segundo na lumilipas ay isang pagtusok ng karayom sa kanyang budhi. Pinagkatiwalaan niya ang kanyang ina, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Paano kung manalo na naman si Malia? Paano kung ang utang na loob na bumihag sa isipan ng kanyang ina ay mas matibay pa kaysa sa katotohanan? Ngunit ang mga salita ng kanyang ina, ako ang magsisimula ng gulong ito, ako rin ang tatapos, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangako, isang panata. Sa huli, nagpa siyang umuwi. Kailangan niyang nandoon. Ano man ang mangyari, kailangan niyang harapin ito kasama ng kanyang ina. Ang bahay na kanyang dinatnan ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay mabigat. Puno ng nag-aabang na tensyon. Nakaupo ang kanyang ina sa paboritong silya nito sa sala. Tuwid ang likod, kalmado ang mukha. Sa ibabaw ng center table, nakalatag ang dalawang folder na magkatabi. Ang kontrata ni Malia at ang mga dokumento ng sakripisyo ni Hiraya. Parang isang chessboard na inihanda para sa huling laban. Umupo si Lino sa tabi ng kanyang ina. Walang imik, naghihintay, hindi nagtagal. Isang mamahaling sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Bumukas ang pinto at pumasok si Malia Imperial. Ang kanyang postura ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang nangiti ay ngiti ng isang taong sigurado sa kanyang pagkapanalo. Tita Liwayway, Lino! Bati niya. Ang boses ay matamis na parang pulot. I'm glad you called. Ibig sabihin ba nito ay napag-isipan niyo ng mabuti ang alok ko? Hindi sumagot si Liwayway. Itinuro lang nito ang silya sa tapat nila. Naupo si Malia, ipinatong ang kanyang mamahaling bag sa tabi. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Malia. Panimula ni Liwayway. Ang boses ay malamig na parang yelo. Pinag-usapan natin noon ang tungkol sa utang na loob. Ang utang na loob ng pamilyang ito sa'yo dahil sa pagliligtas mo sa Salazar Mills. That's right, tita. Sagot ni Malia.
Halatang nagagalak sa takbo ng usapan. Dahan-dahang itinulak ni Liwayway ang folder ni Hiraya papunta sa gitna ng mesa. Ngunit may isa pa palang utang na loob na hindi ko nalalaman. Isang mas malaki, isang mas totoo. Kumunot ang noo ni Malia. Hindi maintindihan. Binuksan ni Liwayway ang folder. Kilala mo ba ang lupain sa Nasugbo? Ang kaisa-isang pamana ng mga magulang ni Hiraya sa kanya? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Malia. Ito, sabi ni Liwayway, inilabas ang deed of sale, ang katibayan ng pagbebenta niya sa lupang yon. Inilabas niya ang kopya ng tseke. At ito naman ang perang pinambayad niya sa isang utang na hindi sa negosyo, kundi isang utang sa sugal. Tumingin si Liwayway kay Malia, ang kanyang mga mata, na dati puno ng paghanga, ngayoy puno na ng pagkasuklam. Tumulong ka, Malia, oo. Tinulungan mong takpan ng gulo, ngunit si Hiraya ang tunay na nagbayad. Isinakripisyo niya ang lahat para sa anak ko nang walang anumang kapalit na hinihingi. That's not... Sinubukang magsalita ni Malia. Ang sayo ay isang investment, Malia. Isang negosyo na may interes. Putol ni Liwayway. Ang boses ay tumataas na. Ang sa kanya. Ito ang sakripisyo. Ito ang pagmamahal. Ito ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Natulala si Malia. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lino na nawala ang lahat ng kumpiyansa nito. Kaya itong kontrata mo, sabi ni Liwayway, sabay kuha sa makapal na dokumento ni Malia Dipo, ay wala ng halaga. At sa harap ni Malia, sa harap ni Lino, dahan-dahan, ngunit buong diin, pinunit ni Liwayway ang kontrata sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Lino sa buong buhay niya. Wala kaming utang sa iyo, Malia, deklara ni Liwayway. Tapos na. You can't do this, sigaw ni Malia. Tumayo, ang mukhay puno ng galit. Lino, Lino. Tell her. Sabihin mo sa kanya na kailangan mo ako, na may mga sikreto ka pang... Sa sandaling iyon, tumayo na rin si Lino. Ang takot na bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho, na para bang isang mabigat na kadena na sa wakas ay nalagot. Tinitigan niya si Malia, hindi na bilang isang bihag, kundi bilang isang malayang tao. Tama na, Malia, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Malia mula sa kanya dati. Ang pinakamalaking utang ko sa buhay na to ay sa asawa ko, at habang buhay kong pagbabayaran yun sa kanya. Lumapit siya sa pinto at binuksan ito. Kaya ikaw, Malia, lumayas ka na sa pamamahay ko at huwag ka nang babalik kailanman. Naiwang nakatayo si Malia sa gitna ng sala, talunan at puno ng kahihiyan. Walang na siyang armas, wala na siyang kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng bahay nang walang lingon-likod. Ang anino na minsay bumalot sa kanilang pamilya ay tuluyan ng naglaho kasama niya. Isinara ni Lino ang pinto. Paglingon niya, sinalubong siya ng mga mata ng kanyang ina. Walang salitang namutawi. Isang mahigpit na yakap lang ang kanilang ibinigay sa isa't isa. Isang yakap ng pagpapatawad, ng pasasalamat, at ng isang bagong simula. Biglang tumunog ang telepono ni Lino. Ang puso niya'y muling kumabog sa kaba. Ospital. Ha, hello? Nanginginig niyang sagot. Mr. Salazar? Sabi ng boses ng doktor sa kabilang linya. May maganda po akong balita. Napahawak si Lino sa dibdib. Halos hindi makahinga. Na-stabilize na po namin sila. Pareho po silang ligtas. Nakalabas na po sa kritikal na kondisyon. Si Hiraya, hinahanap ka na niya. Sa pagkarinig sa mga salitang iyon, ang lahat ng lakas na kanyang inipon ay biglang bumigay. Napaluhod si Lino at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pagsisisi, kundi luha ng purong pasasalamat at pag-asa. Salamat. Salamat po, Diyos ko.
Hagulgol niya, agad siyang nagpaalam sa kanyang ina at nagmamadaling bumalik sa ospital. Ang kanyang pagmamaneho ay puno ng pananabik at takot. Ligtas na sila. Ngunit paano na sila? Tumatakbo siyang pumasok sa pasilyo ng ospital hanggang sa marating niya ang pinto ng silid ni Hiraya. Ngunit pagdating niya roon, natigilan siya. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok, ngunit hindi niya ito maituloy. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin, nanginginig. Nakaligtas siya sa anino ni Malia. Ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ang liwanag. At ang liwanag na yon ay ang mga mata ng babaeng lubos niyang sinaktan. Ang pinto ng silid sa ospital ay tila isang hangganan sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap. Para kay Lino, ang bawat hakbang papalapit dito ay isang hakbang papalapit sa kanyang hatol. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang lakas ng loob at marahang itinulak ang pinto. Nakabukas ang mga ilaw sa loob. Nakaupo si Hiraya sa kama, nakasandal sa mga unan. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang mga matay gising at malinaw. Nagtama ang kanilang paningin. Walang galit sa mga mata ni Hiraya, walang panunumbat. Ang nakita ni Lino ay isang malalim na pagod at isang kalungkutang tila umukit sa kaluluwa nito. Iyon ang mas lalong nagpahirap sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Huminto siya sa paanan ng kama. Hindi alam kung ano ang sasabihin, kung saan magsisimula. Ang lahat ng inihanda niyang salita ay biglang naglaho. Sa huli, ang kanyang katawan na ang gumawa ng desisyon. Lumakad siya hanggang sa gilid ng kama at doon, dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kumot, malapit sa mga paa ni Hiraya, at iniyuko ang kanyang ulo. 1 kilos ng ganap na pagsuko. Hiraya, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula na namang dumaloy. Wala akong mukhang maihaharap sa'yo. Hindi umimik si Hiraya. Hinayaan lang siya nitong magsalita. Sinungaling ako. Pagpapatuloy ni Lino, duwag ako. Ikinubli ko ang mga kasalanan ko sa likod ng utang na loob. Ipinagkait ko sa iyo ang katotohanan dahil natakot ako. Natakot akong makita mo kung sino talaga ako. At sa takot kong yun, muntik na kayong mawala sa akin. Itinaas niya ang kanyang luhaang mukha. Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Kahit 100 beses pa akong lumuhod, hindi nito mabubura ang sakit na idinulot ko sa'yo. Pero ipapangako ko, Hiraya, dito, sa harap mo, at sa harap ng magiging anak natin, buong buhay kong pagtatrabahuhan na makuha ulit ang tiwala mo. Kahit yun na lang ang maging silbi ng buhay ko. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tanging ang mahinang tunog ng mga makina ng ospital at ang pigil na hikbi ni Lino ang maririnig. Inaasahan na niya ang lahat. Ang sigaw, ang pagtataboy, ang pananahimik. Ngunit ang naramdaman niya ay isang marahang pagdampi. Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ulo ni Lino na nakayuko. Isang haplos na puno ng pagod. Ngunit may bahid ng biyaya. Tumayo ka na, Lino, mahinang sabi ni Hiraya. Ang boses ay bahagyang paos. Hindi mo kailangang lumuhod. Nag-angat ng tingin si Lino. Nakita niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa pisngi ng kanyang asawa. Hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng sakit na sa wakas ay pinapakawalan na. Ang kailangan ko, sabi ni Hiraya, ay ang katotohanan. Mula ngayon, wala nang lihim, wala nang pagtatago, dahil ang pamilya, sa tiwala itinatayo. Iyon lang, ngunit para kay Lino, ang mga salitang iyon ay sapat na.
Isa yung siwang ng liwanag sa gitna ng madilim na gabi. Isa yung pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang 2 araw, dumalaw si Liwayway. Dala niya ay isang bayong ng mga prutas at isang termos ng mainit na sabaw. Ang kanyang dating postura ng isang mayaman at mataas na ginang ay nawala. Napalitan ito ng isang simpleng ina na puno ng pagpapakumbaba. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Hiraya na nakaupo. Lumapit siya, ang mga matay puno ng pagsisisi. "Hiraya," sabi niya, nanginginig ang boses. "Ako." "Mama," putol ni Hiraya na may isang maliit na ngiti. Natigilan si Liwayway. Hinawakan ni Hiraya ang kamay ng kanyang biyenan. "Tapos na po yon." Doon na bumuhos ang luha ni Liwayway. "Patawarin mo ako, anak. Naging bulag ako sa utang na loob. Hindi ko nakita ang tunay na kayamanan na nasa harap ko na pala." Niyakap niya si Hiraya ng mahigpit. "Mula ngayon, hindi lang kita manugang. Anak na rin kita." Sa yakap na yon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang sakit ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. Bago lumabas si Hiraya ng ospital, isang mahalagang desisyon ang kanilang ginawa. Magkahawak kamay sila ni Lino habang nakatingin sa bintana. "Ibebenta ko na ang Salazar Mills," sabi ni Lino. Napatingin si Hiraya, nagulat. "Pero, pamana yan ng papa mo." Umiling si Lino. "Ang Salazar Mills ang naging simbolo ng lahat ng kasinungalingan natin, Hiraya. Iyon ang tanikala na gumapos sa akin sa nakaraan. Panahon na para putulin yun." Tumingin siya sa mga mata ng asawa. "Hindi ito ang pamana ng pamilya natin. Ang pamana natin ay yung bubuuin pa lang natin ng tama. Kahit magsimula tayo sa wala." Ngumiti si Hiraya, isang tunay at payapang ngiti. "Hindi tayo magsisimula sa wala," sabi niya, sabay haplos sa kanyang tiyan. "Magsisimula tayo na mayroon ng lahat." Ang pagpirma sa mga papeles ng pagbebenta ay hindi naging masakit. Sa halip, ito ay isang pagpapalaya. Isang bigat na nabunot mula sa kanilang mga balikat. Ilang buwan ang lumipas. Ang malaking bahay sa Baryo Amihan ay napalitan ng isang maliit at inuupahang apartment sa isang tahimik na subdivision. Ang ingay ng mga habihan ay napalitan ng mga tunog ng normal na pamumuhay, ang tilaok ng manok sa umaga, ang tawanan ng mga batang naglalaro sa hapon. Isang hapon, nakaupo si Lino sa kanilang munting sala, sa isang lumang tumba-tumba. Karga niya ang isang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Isang batang babae. Ang kanyang maliit na mukha ay ang perpektong pinaghalong itsura nila ni Hiraya. Lumabas si Hiraya mula sa kusina. May dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Umupo siya sa tabi ni Lino. Isinandal ang ulo sa balikat nito. Pinagmasdan nilang mag-asawa ang kanilang anak. "Sinag," bulong ni Hiraya. "Ang ating sinag ng pag-asa." Ngumiti si Lino at marahang hinalikan ang noo ng sanggol at pagkatapos ay ang noo ng kanyang asawa. Ang buhay nila ay simple. Hindi sila mayaman. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman nilang sila ay tunay na buo, malaya, at higit sa lahat payapa. Ang pundasyon ng kanilang pamilya ay gumuho, oo. Ngunit mula sa mga guho na yon, itinayo nila ang isang mas matibay na tahanan. Isang tahanan na hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon at naging mas dalisay pa. "Dito," bulong ni Lino, habang yakap ang kanyang mag-ina. "Dito tayo magsisimula. Tayong 3. At dito nagtatapos ang masalimuot ngunit puno ng pag-asang kwento ni Hiraya at Lino. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat."
Salamat sa paglalaan ng inyong oras, sa pagbubukas ng inyong mga puso, at sa pagsama sa akin sa bawat pagpatak ng luha at pagtibok ng pag-asa sa kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong nagalit, nasaktan, at nangarap para sa kanila. Sapagkat ang mga kwentong tulad nito ay hindi lamang likhang isip. Ang mga ito ay salamin ng mga totoong laban na hinaharap ng marami sa atin. Ang laban para sa tiwala, para sa katotohanan, at para sa pamilya. Naway baunin natin ang aral na iniwan ni Hiraya at Lino, na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi isang tapang na muling buuin ang nasira, na ang tunay na lakas ay madalas na natatagpuan sa tahimik na sakripisyo, at ang pag-asa, tulad ng isang munting sinag, ay laging sisilip at magbibigay liwanag gaano man kadilim ang gabing ating pinagdaanan. Ang inyong mga saloobin at damdamin ay mahalaga. Kung meron mang bahagi ng kwento na pumukaw sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa ating comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ang siyang nagbibigay buhay sa ating munting espasyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng puso. Naway ang kapayapaan at pagmamahal ay laging sumainyo at sa inyong mga pamilya.